Panginoon sa hapon ito. Luwalhati sa iyo sa kanan ay pananapan. Mga po ito, O Diyos, pinupuri ka namin, pinapasalamatan. Pagkat sa buong maghapon, Panginoon, karusan namin ang iyong kabutihan, ang iyong pagandahang loob, ang iyong pag-iingat. Walang Diyos na kagaya ng Panginoon. At parapat-dapat ka lang namin yung nagiging sa hapon. Panginoon, salamat po sapagkat ikaw ang Diyos na patuloy na naglalaan sa amin ang mabubuting bagay. Sa kabila ng aming maraming mga kahinaan at pagkukulang, nananatili ng tapat. Hindi mo kami ginagantihan ayon sa aming mga masasamang gawa, sa aming mga kakulangan, sa aming mga kahinaan. Panginoon, tulungan mo po kami sa hapon ito. Alalahanin namin ang mga kabutihan mo. Natatapos na ang taon mo, Diyos. Napasalamatan ka ba naman? Sa hapon sa Panginoon, aming inaalala. Na sa buong taong Panginoon na nagdaan, ikaw ang Diyos na naglaan sa amin ng aming mga pagkailangan. Ikaw ang Diyos na nagpalakas sa mga panahon ng aming panghihingi. Ikaw ang Diyos na nag-ingat sa amin sa mga panahon ng kapahamakan. Lalong tigil, Panginoon. Ikaw ang Diyos na nagpagaling sa amin sa mga oras na kami nasa kapitan. Sa hapon ito, Panginoon, kay sarap kalinahanin. Kung may Diyos na nandiyan sa amin sa mga ganitong pagkakataon. Tulungan mo lang kami sa bawat araw sa mga isang buhay namin ng mga salita. Na huwag kami mabuhay ng malayo sa iyo, kundi alalahanin lagi namin. Darating ang panahon na kami magbibigay sulit. Tulungan mo ang aming mga gawa ay huwag mawalan ng kabila. Salamat po, O Diyos, patawarin mo po kami sa aming maraming kahingahan ng pagkukulang sa taong ito. At tulungan mo kami, Panginoon, na sa susunod na taon ay magawa na namin ang mga dapat namin gawin, ang pinakamabuti, ang mabuting pag-ibig mo. Kapag kung meron ka mga hanapin sa amin, Panginoon, ay ang mga kapustihan na gawa namin sa aming kapwa. Ang mga pag-ibig ko na para sa iyo. Tulungan mo kami, alalahanin namin na may isang araw para sa iyo ng Diyos. Na huwag makuupos ang aming buhay at lakas sa pagsusumakit sa liputan ito. Kundi lagi namin kalinahanin, may araw para sa iyo. Sa pagdilimang ng Panginoon ng Kapaskuhan, na huwag yung mabali ng aming puso sa komersyalisasyon ng Pasko. Nawa ito kay masaya kami dahil sa material na bagay. Masaya kami sa mga regalo. Masaya kami sa mga bonus. Totoo, Panginoon, kailangan namin. Pero lalo higit nawa, Panginoon, kapag bulayan namin, mapasalamatan ka namin na minsan, Panginoon, na ibinigay mo yung buktong na anak para sa aming kaligtasan. At yan ang pinakamahalaga na diwa ng Pasko, Panginoon. Mapahalagahan ka namin sa mga oras na ito. Salamat po, O Diyos, at sa pagpapatuloy ng aming gawain, sa pagpapatuloy ng mamahala sa amin. Kaunahan kami, Panginoon, o magbigay sa amin ng karunungan, lalo tigil ka magsasalita, ang aming mga speaker, O Diyos. Gamitin mo silang mga pangyarihan. At kami nakikinig. Tignan mo kami ng pantinig na kung masayang ang oras, kundi lahat ng aming mapapakinggan ay magamit namin sa iyong kalwalhatian. Sa iyo kami, Panginoon, umaasa. Sa iyo kami nagtitiwala. Sapagkat malibang, ikaw ang gumawa, wala kami nagagawa. Sapagkat kami bilang tao, marami kami kahinaan, marami kami kakulangan. Ngayon, salamat. May Diyos na gumagabay at tumutulong sa amin. Salamat po, Panginoon, sa iyo kami umaasa sa hapon ito, sa pangalan ng Jesus. Amen. And then, after playing the video, as attendance, you will state your grade level and the number of question numbers. For example, grade 7, 18, or kung may team name na po tayo, pwede po natin doon.
3, 5, 7, 6, 8. 4, 3, 10, 9, 2, 1, 5, 3. Morning session. At kung pag tumigil ang music, siya ang sasagot. Uy, okay. Sino pa ang mga kaya niyo to. Ang tanong, what are the 3 E's of Gen Z motivation? 3 E's of Gen Z motivation. Ano yun? Okay, so yan ay makukuha ni Ma'am Mela. Music play. Ibang sakit, ibang sakit. To'y ibang sakit ng aking katawan. Okay, so mapigil lang po ng dalawang characteristics ng ating Gen Z learners. Dalawa lang, ma'am. Kailangan lang po. Techie, and then, sila. This one, wala po lang techie. Okay, po. Perfect. O, last. Okay. Okay, sino yan? O, tapos na po yung kanta. Sige na po ang pagpapalagay. Kahit ng mga dalawang strategy na makakatulong sa ating mga Gen Z learners. Strategy na effective para sa kanila. Listen more than lecture and give assistance and feedback. Okay, congrats. Perfect. Thank you po. Bird Award. Let's give our hands for. Sino kayo ang pinakalauna kanina? Sino kaya? Parang sa grade level po kaya? TNL Department, TNE. Okay, our early bird award goes to Mom Hazel and Medina. Ako award daw po. And let us have Sir Jess daw po to award the token to our awardees. And syempre, after the early bird, ayan, meron pala tayong best attire. Both for male and female category. For male category, best attire goes to Sir Alvin B. Masala. And for female category, sabay na po sila, Ma'am or Dr.
afternoon. Let us now proceed to our first session. So to introduce our first speaker this afternoon's session, first speaker, let us have, silence please, let us have Ma'am Nerissa S. Camua, Science Department, Master's Teacher. Welcome. Ay tungkol po sa Child Protection Policy. So, ang Am I Safe ay tungkol po sa mga estudyante. Sa mga estudyante po kasi, nagtatanong sila, ligtas ba ako? Yan yung tumatakbo sa isip nila kapag sila po ay nasa bagong kapaligiran. Or kapag sila ay merong hindi kasiya-siyang nararanasan. So, napakahalaga po na dapat malaman natin at maging malinaw sa atin yung sa CCP or yung patakaran sa protekta sa bata. Ngayon, pinapatupad po ito dito sa atin. So, the Child Protection Policy, safeguarding the rights and well-being of the children. So, at the end po ng ating session, ang objectives po natin is may define po natin ang Child Protection Policy and yung kanyang importance. Next po is ma-identify yung key components of a strong Child Protection Policy. And next po, ma-recognize po natin yung mga signs ng mga child abuse and neglect. Kasi hindi natin alam, nagagawa na pala natin siya sa bata, hindi natin po alam na yun pala ay pang-aabuso na. Next po is to understand the proper procedures for reporting and responding to child protection concerns. Bakit po natin kailangan? Minsan po kasi meron pong mga kurok na takot pong magsumbong sa amin or sa mga ibang ahensya na dapat pong pagtulugan ng reklamo ng pang-aabuso po sa mga bata. And next po, is yung may mga sa activity po natin mamaya, is yung mga scenario po ng mga iba't ibang pang-aabuso sa bata. Yan po. Ano po ba ang Child Protection Policy or CCP? Ito po ay isang hanay ng mga tuntunin, pamamaraan at tungkulin na inilaan para pigilan ang pang-aabuso at pang-aapi at pagpapabaya sa mga bata. So may mga magulang po kasi na napapabayaan din yung kanilang mga anak. Ngayon po, kailangan din siyempre natin protektahan yung mga bata po na involved sa pagpapabaya ng mga magulang. Sino po ba itong mga bata na tinutukoy natin para sa CCP? Sila po yung mga bata na 0 to 17 years old. At hindi lang po yun, meron din po kasi tayong yung mga special child na lampas na sila ng 17 years old pero hindi po nila kayang pangalagaan yung kanilang sarili. Ano po? Next po, ano po ang kahalagahan ng Child Protection Policy? Ito po ay naglalarawan kung paano po natin gagawin bilang individual or bilang isang institusyon, bilang isang organisasyon para po matiyak natin yung kaligtasan, kagalingan at karapatan po ng mga bata na palagi po natin nakakasalamuhan. Next po, ano po ba ang pang-aabuso sa bata? Ito po ba ay sadya o hindi? Ayan, ang pang-aabuso po sa bata ay sadya. Sadyang pananakit physically, psikolohikal at pagmamalupit, pati na po ang pagpapabaya natin sa kanila and minsan po kasama rin dyan ang sexual na pang-aabuso. So meron po tayong iba't ibang uri ng pang-aabuso. Nandiyan po ang pang-aabusong pisikal. Ito po ay isang uri ng gawain na nagre-resulta na hindi po ito aksidente. Sasabihin niyo po sa amin, ma'am, dinidisiplina lang po namin sila. Kasi po ngayon ang bata, dahil merong batas na binigay sa kanila, makantik mo lang, child abuse na lang. Kasi sa amin dati, yung aming mga teacher, pinapalo kami ng patpat sa palad. Your expertise on understanding and implementing child protection
helping us gain deeper insight and practical knowledge that we can use in our own roles. She earned her Bachelor of Science in Business Administration, major in Financial Management from Occidental Mindoro State College, year 2012, and has pursued further training on social welfare and development. She is now currently working as Administrative Assistant 3, Senior Bookkeeper in the National Office of the DSWD. Let us warmly welcome our inspiring guest speaker, none other than Miss Giselle Delphine Vederato. So let's give her a round of applause. Sabihan na, next time, mag-aral ka. Hindi mo sasabihan mo sana mo, ano-ano. Meron pa nga minsan na dadamay pa ko ng magulang, tulad ka ng tatay mo, tulad ka ng nanay mo. Di ba po? Ayan, meron po ba dito nun? Wala naman po. Ayan. Ano yung karamdaman, kayong mag-asawa na yung magsisisihan. Kasi, nagre-reklamo na o dumadaing na yung ating mga anak, hindi pa natin pinapansin. Minsan po nangyayari din siya sa amin, lalo kapag busy po sa trabaho. Ayan. Meron pong epektong pisikal, yung pang-aabuso sa mga bata, lalo na nga kapag sexual. Kasi nandyan na po ang sexually transmitted disease. Ma'am, may UTI lang po yung anak ko. Akala po talaga, literal, UTI lang. Pero, nung pong pina-check up, hindi po UTI yung nakita, kundi STD. Nandiyan rin po makakakuha sila ng AIDS. At saka, early pregnancy. Magkakaroon na rin po ng permanenteng physical na pinsala. Minsan pa ay nagkakaroon ng paggamit ng masasamang gamot or ng droga. Next po ay ang psikolohikal at panlipunang epekto. Bakit po? Kapag naabuso ang bata, di ba nagkakaroon sila ng trauma? At pag na-trauma yung bata at hindi nila nakayanan, dyan na po sila nadidepress. At pag na-depress, maiisipan po nila yung mga bagay na hindi dapat nilang gawin. Kaya po napapansin nyo, pabata na po ng pabata yung mga nagsusuicide. Kasi po hindi na nila nakakayanan ang depresyon na kanilang nararanasan. Feeling nila, lalo na po yung mga nakakaranas ng sexual abuse, feeling po nila ang baba-baba na ng tingin nila sa kanilang sarili. Survive.
sustainability is strengthening engagement and commitment to uphold a responsible environment. Held on December 12, 13, 15, 2025 at Pedro Inez Senior Memorial